mga kabumbu, kuha tayo ng reaksyon mula ho sa ilang grupo ho ng mga manggagawa sa Pilipinas. Ito ho'y kaugnay dun sa naging anunsyo ho kahapon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region na meron na pong 35 pesos na dagdag dun po sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito ho'y mas mababa kumpara ho doon sa isinusulong ho ng National Wage Commission na 100 to 150 pesos man lang sana na pagtaas po kada araw. Kasama ho natin sa ating pong linya ng komunikasyon si former Congressman Rene Magtubo. Siya pong chairman ng Partido Manggagawa. Magandang umaga po at welcome back sa Bombo Radio Philippines, Kong Rene. Magandang umaga sa inyong lahat at magandang umaga sa ating tagapakinig. Si Bombo Genesis po ito, Kong, at kasama ho natin ang ating katandem si Bombo Ever. Maraming salamat. Thank you so much for joining us, Kong. Initially, ano pong reaction po ng Partido Manggagawa at ng National Wage Coalition as a whole dito ho sa naging desisyon ng RTWPB National Capital Region na 35 pesos na dagdag po sa minimum na sahod ng mga manggagawa? Lubhang napakaliit ang 35 pesos na binigay ng Regional Wage Board ng NCR sapagkat ito ay hindi pa nga makabili ng 1 kilong bigas. Ito ay hindi naman matatawag na wage recovery kasi ang nawalang halaga ng sweldo ng mga manggagawa sa NCR batay sa Consumer Price Index ng May 2024 ay may 100 na. At ito ay napakaliit na halaga kumpara doon sa diskusyon na nagaganap na sa Kongreso. Yung Senado ay nagpasa na ng 100 piso para sa dagdag sa minimum wage. Yung sa Kamara naman, sa lower house, ay pinag-uusapan yung 150 pataas na dagdag sa sweldo. Kung kaya't nagtatanong kami, paano ginawa ang kwenta na 35 ng wage board samantalang pare-parehas naman ang aming mga position papers, ang aming mga argumento at data na piniresent sa Senado, piniresent namin sa House of Representatives, at piniresent namin sa hearing regional wage boards. Kaya, ang malaking tanong, paano sila nag-arrive sa 35? Maalala ko yung last ho na consultation, yung dialogue ho, Kong, kung saan sumali po dito ang National Wage Coalition. Ang hirit po noon ng mga grupo ho ng mga employer, hanggang 15 to 16 pesos ang dagdag. So, kung titignan po natin yung 35 pesos, mas malaki na, doble o mahigit pa sa doble compared doon sa inihihirit po noon ng itong Employers Confederation of the Philippines, Kong. Yung 15 nilang kwenta lang yun eh. Kumbaga, kung ano yung inflation ngayon, i-times mo yung present minimum wage, yun na yung lalabas. Pero wage recovery at parang pang-ampat sa pagtaas ng presyo ng bilihin ang dinidemand ng mga manggagawa ng National Wage Coalition. So pag kwenta mo nga ang wage loss kung tawagin vis-a-vis Consumer Price Index, 100 plus pesos ang nawawala sa halaga ng minimum wage sa Metro Manila. So hindi mo matatawag na wage recovery ang binigay nila kasi dapat 100 pesos ang wage recovery. Kaya 150 ang demand ng mga manggagawa kasi sapagkat yun na yung pinag-uusapan sa Kongreso at yun ay makabibigay ng konting ginhawa doon sa mga manggagawa na kumikita ng minimum wage sapagkat pag binigyan mo ng 150 plus 610, that should be 700 plus. Hindi pa malayo pa yan sa cost of living pero pwede na makaagapay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kumbaga, hindi naman humihingi ng langit yung mga manggagawa. Hindi pa nga namin hinihingi yung living wage kasi ang living wage ay katumbas niyan, cost of living eh. Ang cost of living for a family of 5 sa Metro Manila is 1,200. So, ang hinihingi lang ng National Wage Coalition is for the wages to recover from pagtaas ng presyo ng bilihin, panguna batayang services, para makagapa yung pamilya ng manggagawa sa kahirapan. Lalo ho ngayon, meron na namang taas presyo sa produktong petrolyo, Kong, Oo. Okay. Kung ang ating pong katandem si Bombo Ever, may mga karagdagang katanungan, Bombo Ever. Okay. Kung we know for the fact po na dumaan pa ito sa konsultasyon bago inaprubahan talaga itong 35 pesos na arawang dagdag na sahod dito po sa NCR. Pero sa tingin niyo po ba, ano po yung naging basis po nito? Bakit ganito lang parang kababa yung naging pagtaas po? Alam mo, yun din yung tanong namin sa kanila eh. Binasa namin paulit-ulit yung wage order. Wala naman doon yung basis nila for the computation at nag-arrive sila sa 35. No,
yan yung problema kasi alam nyo, ang Regional Wage Board may 10 pamantayan sila na dapat pagbatayan. Nandun yung living wage, nandun yung cost of living, nandun yung capacity to pay ng mga employer. Ang suspetsya namin, ano lang ang pinagbatayan nila capacity to pay ng mga employers, hindi nila pinagbatayan yung cost of living, living wage, tsaka yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, yan lagi. Yung parang ang experience namin ay for the past 35 years, ganito lagi ang regional wage boards. No? Barya-baryang aumento, hindi nakaka-recover yung dagdag ang sweldo ng mga magawa sa pagtaas ng presyo ng bilihin. So, it's about time na isama na rin namin yung demand sa Congress to review yung Republic Act 6727 na nag-create nitong Regional Wage Board. Nang sa ganun, maitama natin yung injustice sa wages ng mga manggagawa brought about by this regionalization or regional fixing of minimum wage. So yun, isasama na namin yan sa aming panawagan na i-review na rin itong Regional Wage Board sa ilalim ng Republic Act 6727. Congressman, may ilan pong mga labor groups kasunod nga po nitong pag-aproba ng 35 pesos na increase dito sa Metro Manila na hindi parang satisfied sa naging result. Nananawagan po ngayon na buwagin na lang po itong mga Regional Tripartite Wages Board at ibalik na lamang daw po sa legislative itong pagdesisyon para po sa wage increase. Ano po ang take po ninyo dito, Congressman? Tama po yan. Kasi ang Regional Wage Board o ang Regionalization of Wages under Republic Act 6727, yung Wage Rationalization Act of 1989, ay 35 years old na. So after 35 years old, muli niya pinatunayan na hindi kaya niya magbigay ng makabuluhang sweldo sa mga manggagawa. Nasa level pa rin ng starvation wages, ang minimum wages sa buong bansa, at hindi na nakakagabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. So tama lang, dapat na mabuwag sila, pero bago mabuwag yan, i-review muna ng Kongreso yung batas na nag-create ng Regional Wage Board, yung Republic Act 6727, din i-amend yan at palitan ng bago. Ang proposal nga ng maraming manggagawa dyan, dapat isa na lang. Mag-create na lang isang National Wage Commission na nagtatakda ng minimum wage sa buong bansa na pare-parehas at nakabatay sa cost of living. Parang ganoon. Ito pong 35 pesos po na increase, dito lang po yan sa Regional Tripartite Wages Board po. Pero yung meron po ngayon, nakabinbin din po na 100 pesos na panukala po sa Kamara. Sa tingin niyo po ba sakali na maisabatas ito, hindi po kayo magkakabanggaan ito pong panukalang pong ito dun sa increase na po na 35 pesos sa National Capital Region? Hindi man siguro banggaan yan kasi meron na tayong experience dyan, di ba? Noong 2022, 2023, 2022 pa lang, sa Senate, nagpanukala na si Senate President Miguel Zubiri ng 150 pesos. Nung panahon kasi yun, last quarter of 2023, matindi yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung mataas yung inflation natin. So, sabi niya, to recover wages, dapat magbigay ng 150 pesos. Legislated. Kasi power of Congress naman, pwede mag-legislate. Pero nung 2023, July, nagbigay ng 40 pesos yung minimum wage sa Metro Manila. Pero ganun pa man, pinagtibay pa rin ng Senado yung 100 pesos na pagtaas sa sweldo ng manggagawa. Ngayon, nangyari ulit ngayon. Ang demand natin sa Kamara is 150. Nagbigay ng 35. Merong pagkakataon ngayon yung lower house na i-address yung deficit na yon. No, deficit sa pag-recover sa sweldo ng manggagawa, bunga ng pagtaas ng presyo ng bilihin, to legislate another round of wage increase. So, hindi siya magkabangga. Actually, pwede i-complement ng Congress yung nawalang halaga pa na dapat i-recover sa sweldo ng manggagawa. Okay. Kung maraming salamat, thank you so much for joining us. One last question na lamang ko siguro, although ang 35 pesos increase sa National Capital Region ay napakaliit, halos 1,000 lamang po kada buwan, pero sa province level or sa provincial level, medyo malaki-laki na rin ito kahit papano. So, paano kung hihirit po ang provincial level? Pagbibigyan ho kaya ito kung sakali? Alam nyo, ang magiging sistema dyan, matapos dito sa Metro Manila, kasi kung matatanda ninyo, nung Labor Day, ay nanawagan yung presidente natin at bigyan ng direktiba ang Department of Labor and Employment to review wages sa buong bansa. So pinangunahan ngayon ng Metro Manila
magsusunod-sunod na yan kasi nagkakaroon na ng mga public hearings din naman sa mga wage board sa mga probinsya para sa review ng kanilang sweldo. So magsunod-sunod na yan na magkaroon ng wage increases. Ang problema lang, ang starting point mo, baba. 35 pesos. Sa tingin ko, di natatasin sa 35 pesos yung may bibigay sa probinsya. Yun po ang epekto ng ginawa ng wage board sa Metro Manila. Nag-start sila ng mababa, so mas mababa matatanggap cap ng mga wage board doon sa probinsya. Yun po yung negative effect ng ginawa ng wage board dito sa Metro Manila. Baka abutin ng 15 pesos so uli ano, Kong. Sige, maraming salamat po, Kong. Maraming salamat. Ingat po kayo, Kong. Maraming salamat po. Pabuhay kayo. Si dating Congressman, former Congressman Rene Magtubo po ang chairman ng Partido Manggagawa.